mga kababayan, lumabas na talaga yung katotohanan. Talagang may katotohanan pala mga kababayan. Yung sinasabi ni Auntie Claire noon na fake news. Pero ito na mga kababayan lumabas na yung ulat mula sa LA Country Medical Examiner na ang ikinamatay talaga ni Paulo Tantuco mga kababayan, isa sa mga may-ari ng Rostans Corporation, ay ang dahilan ng pagkamatay ay yung paggamit o overdose, overdose sa cocaine mga kababayan. At noong nangyari nga yung pagkamatay, pagka-overdose nitong si Paulo Tantuco mga kababayan, ay kasama niya itong si First Lady Lisa Aranita Marcos. Naku po mga kababayan, mahirap na itong gawan ng kasinungalingan ni Auntie Claire dahil mismong Los Angeles Medical Examiner na ang naglabas ng kanilang balita mga kababayan at confirm nga na itong si Paulo Tantuco ay namatay nga dahil nga sa paggamit ng cocaine. Talaga naman mga kababayan, totoo pala talaga ang hinala natin na itong si First Lady Lisa Aranita Marcos at si Pangulong Marcos mga kababayan ay mga bangag ito. O ito Auntie Claire, dapat mo itong ipaliwanag ito sa taong bayan. Bakit ganito ang sinapit nitong si Paulo Tantuco mga kababayan? Ito lang, may basahin tayo dito na balita breaking news ito. Opisyal na ulat sa kamatayan ni Paulo Tantuco, inilabas makalipas ang 4 na buwan. 4 na buwan mga kababayan, 4 na buwan na ginawang fake news ito ni Atty. Claire Castro. Sabi niya fake news daw yung mga ibinibintang laban kay First Lady Lisa Aranita Marcos. Pero ito mga kababayan, talagang pag may tinatago ka, hindi pwedeng habang buhay na pasinungalingan mo. Ito pa mga kababayan, matapos ang 4 na buwan mula nang bawian ang buhay si Juan Paulo Tantuco, 44 anyos, ay sa wakas inilabas na ng Los Angeles County Coroner ang opisyal na ulat sa kanyang pagkamatay. Ito na batay sa findings. Batay sa findings na inalathala noong Hulyo 9, sanhin na pagkamatay ni Tantuco ay ang cocaine effects na ikinatigurya bilang accidental drug overdose. Naku po mga kababayan. Madam Lisa Tanas. Naku po mga kababayan, ang sakit sa ulo nito. Kasi pala may namumuno sa ating bansa na gumagamit ng mga ganitong klaseng droga mga kababayan. Ano bang maaasahan natin sa pamahalaan ito na kung yung mga namumuno ay lulong sa droga? Delikado yung bansa natin ito mga kababayan. O ito pa, ayon pa sa medical examiner, posibleng may kondisyon sa puso ang biktima o probable atherosclerotic cardiovascular disease. Naganap ang insidente noong Marso 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California. Isang araw matapos ang MIFF tribute gala na dinaluhan niya kasama ang entourage ni First Lady Lisa Aranita Marcos mga kababayan. Yan nga yung pumutok na balita noon, nakasama nga mismo itong si Lisa Tanas sa loob ng kwarto mga kababayan, at ang dami nga daw doon na puting powder na natagpuan ng mga investigador. Kaya nga yun talaga ang duda noon na na-overdose sa droga, sa cocaine mga kababayan. Pero nga gumawa ng eksena itong ating pamahalaan, gumawa ng ibang paraan para matakpan yung tawag ito mga kababayan, yung balita na yun. Ang ginawa nila, ipinaaresto nila itong si dating Pangulong Duterte sa ICC mga kababayan para matakpan yung balita na yun. Napakagaling gumawa.
ng estratehiya itong administrasyon ito. Ito na naman ngayon mga kababayan. Kasi siguro nalalaman nila na puputok nga itong balita na ito, kaya gumawa na naman sila ng eksena ngayon. Ito na namang mga nawawalang sabungero. Hindi tayo kontra na mabigyan ng hustisya itong mga nawawalang sabungeros mga kababayan, pero yung kanilang investigasyon ay papunta naman, idadawit na naman nila mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte, dahil kinukunik na naman ni Boying Rimulya sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. May koneksyon daw sa druga itong mga nawawalang sabungero. O ito na naman, gusto na naman nilang pagtakpan itong balita na ito. O ipatuloy natin itong mga kababayan sa kabila ng katanungan ng publiko. Ngayon lang inilabas ang ulat matapos ang mahigit 4 na buwan. Hawak na rin ng Beverly Hills Police Department ang investigasyon. Naiuwi na sa Pilipinas ang kaniyang mga labi. Si Tantuco ay kabilang sa mga prominenteng pamilya na pamilyang may-ari ng Rustans Retail Chain, asawa ni Dina Arroyo at may 3 anak. Itong si Dina Arroyo mga kababayan, pagkakaalam natin ay nagtatrabaho din ito, nasa Malacanang ito. Hanapin lang natin yung bang posisyon itong si Dina Arroyo mga kababayan. Ito basahin natin Ito natahimik si Ginang Marcos tungkol sa hindi napapanahong kamatayan ni Tantuco, na ang asawa si Dina ay ang Deputy Social Secretary ng Malacanang. Deputy Social Secretary ng Malacanang mga kababayan, itong si Dina Arroyo, na asawa nga nitong si Paulo Tantuco. Naku po, Madam Lisa Araneta, wala ka ng lusot nito. Ito ba mga kababayan, basahin mo natin ito Si Tantuco ay isang nangungunang ehekutibo ng Rustans Commercial Corporation. Nasa United States siya bilang bahagi ng entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos, nag-promote ng Manila International Film Festival nga. Noong pagkatapos nga ng mga kababayan, may party-party daw. May party-party sila. Alam nyo naman, pag mga ganitong klaseng mga tao na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, gumagamit ng utot ng demonyo. Talaga mga kababayan, hindi pala talaga tawag ito kasinungalingan yung mga sinasabi noon ni Vice President Sara Duterte. Pero nga, galit na galit itong si Auntie Claire kasi nga nagpapakalat daw ng fake news. Itong si VP Sara Duterte ngayon, Auntie Claire, mahirapan kang magpaliwanag nito. Talagang mas lalong magagalit sa inyo yung taong bayan. Kailangan na siguro talaga ng magpa-hair follicle test kayo. Hindi lang si Pangulong Marcos pati itong si Lisa Tanas, itong si First Lady mga kababayan. Kasi nga magkasama sila ni Paulo Tantuco doon sa isang lugar na yun, sa Beverly Hills mga kababayan. At tama nga siguro talaga ang balita noon na naditin itong si Lisa Tanas sa Los Angeles mga kababayan. Kaya matagal itong nakita o nagpakita sa publiko, puro edited yung mga larawan na pinapakita noon mga kababayan. Tapos galit na galit ang Malacanang dahil nga marami daw nagpapakalat ng fake news. Pero sila mismo mga kababayan ang number 1 na nagpapakalat ng fake news. Lalo na itong tagapagsalita ng Malacanang. Kailangan ninyong magpa-hair follicle test. Ito yung pananawagan natin ngayon. Talaga naman mga kababayan, ganito pala yung namumuno ngayon sa ating bansa. Kaya pala napakaraming droga ang nakumpiska ngayon para matakpan itong balita na ito. Para masapawan itong balita na ito na inilabas mula sa examiner ito. Talaga namang nakakapangilabot ito mga kababayan Dahil nga
isang asawa ng pinakamataas na pinuno ng ating bansa, first lady ng ating bansa, ay kasama sa taong namatay dahil nga sa paggamit ng kokin, mga kababayan, na overdose. Napakatindi nito, itong balita na ito. Ano ba? Sino ba ang naglabas ng balita na ito? Hindi ko na makita, basahin ko lang ulit. Talaga naman, mga kababayan. O ito, saan na ba yun? Wala. Ito, ayon pa sa medical examiners, posibleng may kondisyon sa puso. Ano ba ito? Ikinatigorya bilang accidental drug overdose. Ang examiner nito, mga kababayan, ay nasaan na ito? Inuulat ng Los Angeles Medical Examiner. Los Angeles Medical Examiner, mga kababayan. Hindi na ito fake news, Anti-Claire. Kailangan mo nang magpaliwanag sa taong bayan. Dapat sigurong umalis ka na dyan sa Malacanang. Bumalik ka na lang sa pagka-vlogger mo. Kasi nga, puro palpak din naman yung paliwanag mo dyan. Lagi ka namang nasa sawat, lagi ka namang nabubuking. Dapat lang siguro umalis ka na rin dyan. Napapahama ka tuloy. Ito yung matinding balita ngayon, mga kababayan, Talaga naman. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Okay, mag-shoutout muna tayo kay Windimar Murla, Windimar Murla ng La Union. Maraming salamat sa inyong suporta. Ma'am Berger Ferrer dito sa Pulilan, Bulacan. Tina Kutaran, idol, shoutout. Talaga uplo, Kutaran pala. Shoutout kay Kutaran nga, Tina Kutaran. Hindi ko makita, madilim. Shoutout na rin kay Roberto Artiaga. Shoutout kay Judy Pisan. Shoutout na rin kay Mark Arthur Jr. Shoutout kay Ma'am Susan Sebenichix. Shoutout sa iyo, Ma'am Susan. Ma'am Joyce ng Japan. Kay Sit ng Camarines Norte, shoutout sa iyo. Shoutout na rin kay Cheryl Sibandal. Shoutout kay Danilo Calao at kay Robert Sagun. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronnie TV. Mga lahat, God save the Philippines.